Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's ayon po sa PCIJ. Kasama sina Senators Joel Villanueva, Christopher Lawrence Bongo at Senate President Francis G. Escudero sa partial list ng mga opisyal na may koneksyon umano sa mga kontratista na iniimbestigahan sa Ghost Flood Control Projects. So ito raw tatlo di umano. Si Chis Escudero, Joel Villanueva at Bongo ay may koneksyon sa mga government contractors. Ito po yung yung mga donations nung sila ay tumakbo bilang senators. Ito basahin natin ito mga kababayan. Ayon po sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, si Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Corporation Incorporated, ay isa sa mga top donors si Senate President Francis G. Escudero noong 2022 elections. So yun po yung kay Francis G. Escudero. Ay tinanggi naman ng leader ng Senado na nangialam siya sa mga kontrata ng gobyerno habang nilinaw ni Lubiano na ang kanyang donasyon kay Escudero ay personal umano na ayon sa Commission on Elections ay pinagbabawal sa ilalim ng Section 95C ng Omnibus Election Code. So, trip lang. Personal. So, sobrang na mga atang mahal na mahal ni Lubiano. Etong si Chis Escudero. Meron ba silang relasyon neto? Kasi mga kababayan, personal. No strings attached. Ayun ang sinasabi ni Lawrence Lubiano na nagbigay siya ng 30 million dito kay Francis G. Escudero nung eleksyon. Walang kapalit. Sabi, personal. Meron kaya ang relasyon nitong dalawa? Kasi personal eh. Di ba? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Lawrence Lubiano? Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Hindi naman tayo tanga para maniwala sa sinasabi ni Lubiano, itong presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, na wala lang. Ano wala lang? Ano yun? Magbibigay ka lang dahil gusto mo lang, kaibigan mo lang. Siyempre, meron kapalit dyan. Di ba? Ano, tanga? Paglalabas ka ng 30 million na wala-wala lang. Siyempre, alam na yon. Ginagago nyo ang taong bayan eh. Di ba? Ibig sabihin nun, may kapalit yun. O kapag nanalo ako, huwag ka mag-alala. Sabihin ni Chis Escudero, matagal lang ginagawa. Matagal nyo na palang sinusuway ang batas. Kasi government contractor ito, bawal po yun. Kinumpirma ni Lubiano sa isang padinig ng House Infrastructure Committee na karamihan ng kanyang proyekto ay nasa Sorsogon. So dyan pa lang alam mo na eh. Di ba? Yung ba yung personal? Yung ba yung walang kapalit? Mamaya maririnig natin si Tito Sen. Alam nyo ba? Yung nga lang ilibre tayo ng pagkain ng mga contractor, bawal na po yun. Yung pang 30 million na donasyon sa kampanya. Sus, kalokohan na yun na walang kapalit. Huwag yung gaguhin ng taong bayan. Ito, para namang itinanggi ni Senators Joel Villanueva at Christopher Lawrence Bongo na mayroon silang kinalaman sa Ghost Flood Control Project sa bansa. Inuulat naman ng PCIJ na ang CLTG Builders at Alprego Builders and Supply na parehong iniimbestigahan ng Kongreso ay pag-aari ng ama ni Go na si Desiderio at half-brother na si Alfredo. CLTG Builders. Kung sa tatay niya dapat, hindi CLTG, dapat DG. Kasi Desiderio eh. Alfredo. Si Alfredo Builders yan kay Alfredo. Pero yung CLTG Builders, parang hindi naman to initial na Desiderio. Sabi po ni former Senator Antonio Trillanes, itong si LTG ay initial ni Christopher Lawrence Tesoro Go. So ito malamang, sabi ni former Senator, ito talaga ay hindi ito sa tatay lang. Kasi si LTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. Tapos sasabihin ni Bongo, wala daw siyang kinalaman diyan. At sasabihin niya na hindi raw lumapit ang kanyang pamilya dyan sa kanya para humingi ng tulong.
hindi naman talaga kailangan lumapit pa. Alam nga naman, hintayin mo pa lumapit yung mga kamag-anak mo sa'yo. Hindi. Siyempre, alam mo na yan, kusang loob mo nang gagawin yan. Sa'yo yan eh. Pamilya mo yan. Alam nga namang palalapitin mo pa, pahirapan mo pa yung kamag-anak mo. Senator Bongo naman. At tagal na namin nabubuhay sa mundo. Ang kalakaran po sa DPWH, hindi ka basta-basta makakuha ng kontrata dyan kung wala kang kakilala. Mas lalo na sa inyo kasi assistant, presidential assistant to the president. Anong doble? Presidential na nga. Basta assistant to the president. Executive assistant to the president. Nung panahon ni Duterte. Di mas lalo na. Hindi naman na kinakilala lumapit sila eh. Siyempre alam mo na yon, si LTG nga Christopher Lawrence Tisorogo. Parang anong pabayaan mo yan? Bibigyan mo yung ibang kontraktor, tapos yung sa'yo, sarili mo, hindi mo bibigyan. Ang dami nga project ng si LTG at Alprego dyan sa Davao. Sus naman. Eto naman daw, New San Jose Builders Incorporated. Isa sa top donors si Villanueva noong 2022 elections. Ayan po, New San Jose Builders nagbigay po ng 20 million nung tumakbo si Senator Villanueva noong 2022. Bagamat patuloy na tinatanggi ni Villanueva na may kinalaman siya sa budget ng Ghost Flood Control Projects, nalaman sa throwback video ng talumpati ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara mula sa ulat ng bilyonaryo na dati nang kinulit ni Villanueva si Alcantara tungkol sa budget na kailangan ito para sa isang proyekto sa Bulacan, ang baluarte ng naturang senador. So parang napaka-imposibleng hindi alam ni Joel Villanueva lahat ng nangyayari dyan sa kanyang lugar. Ikatanga mo naman kung hindi mo alam nangyayari. Siyempre alam mo yan. Unang-una tinanggi mo, sabi mo wala kang kilala. Yung pala, ito si Henry Alcantara, sinabihan mo pang pogi. Tapos lagi mo palang kasama. Pero dinideny mo, wala kang kilala. So dahil sa pagsisinungaling, mas lalong nadidiin itong si Joel Villanueva. Kaya ito mga kababayan ito pong tatlong ito ay iimbestigahan po dyan po sa Senado. At napakinggan po natin si Senator Tito Soto. Ala nila, tatago nila sa akin Speaking of laglagan, sa House mukhang may nilalaglag kayo sa House dahil yung Chis Escudero contractor, identified contractor, was grilled to toasted. Ginril ba sa House? Hindi ko na-monitor He was made to identify yung 30 million na kasi sinabi niyang kinontribute niya kay Chis Escudero campaign fund, which under the present laws, contractors are not supposed to donate to candidates. Hindi lang contractors, persons who have transactions with the government. Hindi dapat nagbibigay hindi dapat tumatanggap. Hindi dapat tumatanggap ang yung kandidato. Ang government official. Yun lang ang kumakain eh. Palagay mo, kumain tayo sa isang restaurant. Tapos may isang mayaman, o let's say kontratista or may kontrata sa gobyerno. May bayaran yung kinain natin? Bawal yun. Yun pa lang eh. Pagkain, binayaran yung pagkain ninyo. Dumaan si kontraktor eh. Binayaran, sir, kami na bahala dyan, kami na magbabayad. Bawal po yun. Simple lang pagkain yun. Di mas lalo na yung 30 million. Kay Chis Escudero. At yung 20 million. Kay Joel Villanueva. Ayun, pagkain lang, bawal. So dapat po managot itong mga ito. At dapat maimbestigahan maigi. Hindi ako dapat pumayag. Hindi dapat pumayag, hindi pa pwede. Sabi mo, dapat hindi pumayag. Tinanggap ni Chis Escudero sinulat niya pa nga dun sa kanyang expenditures nung eleksyon. Ganun si Villanueva. Sinulat pa niya. Ibig sabihin, tinanggap nila. Although alam nilang bawal, kasi mambabata sila, alam nilang bawal, tinanggap pa rin nila. Dapat hindi na pumapayag ayon kay Senator Tito Soto. Kahit pagkain nga lang bawal Ayun pa, milyon-milyon. Hindi pa bawal yun Ganun lang bawal lalo naman yung milyon-milyon. Para campaign funds. Okay nga sir. So, bawal yun. Okay. Yun sabi ko, speaking of laglagan, do you feel offended? Kasi may parliamentary courtesy na ino-observe, pero dun sa House,
yung mga kapwa niyo senador ay nilalaglag. Tapos kayo, parang decent naman kayo sa Senate Blue Ribbon not to drag down any. Kasi si Marcoleta mahigpit. Hindi kasi, ano yan mayroong mga tinatawag na spurious issues ang House Tatlong committee kasi yun TICO. Sa Senate, isa lang. Blue Ribbon lang. Yes. Nakakonsentrate lang doon sa flood control projects Muto proprio nga ba yun? Muto proprio investigation. The only committee in the Senate that is allowed to conduct hearings motu proprio is the Blue Ribbon. No other. Kaya kini-question nga yung committee dati ni Bato. Di ba? Nag-hearing during the campaign. Wala namang resolusyon. Yes. Wala ring batas. Hindi motu proprio. Walang motu proprio. Anyway. Siguro alam na ni Senator Bato ngayon yun. So, that could be also a possible, if it is included in AUP legislation, dapat, anong batas ang maano doon? Yung donation no, kay Chis Escudero na Senate President. Pati sa kanila, ewan ko, sila nagtatanong na, pero meron ng batas tungkol doon. Alam na, ano na yan, issue ng No COMELEC need to yan. amend na. Issue na ng COMELEC yan, hindi na namin... Kaya, di ba sabi ni COMELEC Chairman, there are 22 candidates under investigation. 22 pala. There are 22 candidates na under investigation. Ito nga tawanggap ng donasyon galing po sa mga contractors. Na bawal. So 22 kasama dito si Bongo, si Chis Escudero at itong si Joel Villanueva. So meron pang iba. Ito hindi to photo by association, ito video. Lagi ko napapanood sa si Senator Joel. Diba? Video. Okay, video na pinakilala niya si Alcantara. Tapos isa pang video na labas kasama sa motorcade na ino-open yung bridge. Siguro topic ng ng Committee on Electoral Reforms, hindi sa Blue Ribbon. Paano yan? Walang namang Kasi protest, walang protest. Paano yan? Parang walang protest. Tsaka dapat i-refer yun sa committee. Pag walang mag-initiate, walang mag-ano. Hindi kailangan may mag-initiate yan. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill. Sino ba ngayon? Ando doon ng COMELEC. Hindi maring yan doon ng COMELEC. Hindi maring may magtanong yan. Yeah. Pangalawa, pag hindi man pagkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Pag i-discuss ang budget ng COMELEC, maraming debate yan. Sigurado tatanungin yan, ano gagawin nyo rito? Anong ginawa nyo rito? So lumalabas na ganito. Sino pa Senate Committee on Electoral Reform? Senator Ping Lacson. Naka. Si Ping Lacson pala ang chairman sa electoral reform. So sigurado raw, sabi ni Tito Sen, kapag diniscuss ang budget ng COMELEC, maitatanong yung mga donasyon na yan. At ano ang gagawin itong COMELEC? So hindi na kinakailangan ng resolution, hindi na kailangan pag-usapan. Basta lalabas lang yan kapag ito ng COMELEC ay sumalang sa budget. At sigurado may magtatanong dyan. Etong mga tumanggap ng contribution galing po dito sa mga contractors, anong gagawin ninyo? Bawal yan. Sigurado mauungkat yan. Lalong-lalo na si Ping Lacson pala ang may hawak ng electoral reforms niyan sa Senado. So yari. Etong three stooges, si Bongo, si Chis Escudero at itong si Joel Villanueva. Wow. Watch out. Kasi di ba labi lumalabas sa social media, yung video pa yun on the record, dininay ni Senator Joel knowing Alcantara. Tapos yung video says it all, siya mismo nag-i-introduce kay Alcantara. Alam mo, aside from being very good PNP Chief of Police, magaling na investigador yun. Kasi magalong daw. Magalong. Sana isama sa Independent Commission ni Presidente doon sa EO niya, si Benji. Ano ba yan? May conflict of interest yan kasi incumbent mayor? Wala bang ano yan? Hindi, pwede yun. Ano lang naman primary duty niya, mayor. Ano yun ano tawag dito? Ad hoc Ad hoc. Ad hoc lang naman. Ad hoc committee lang naman yun Hindi naman permanent commission yun. Basta lang bayad. Okay. So yan mga kababayan, ayan po yung mangyayari. Ito pong tatlong ito na nasa listahan po na may connection sa government contractors ng mga senador ay malamang maimbestigahan po. At kapag napatunayan na sila po ay lumabag sa batas, election law, sila po ay pwede pong makulong ng 1 to 6 years at perpetual disqualification from any public position. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng humawak kahit anong posisyon. So, hindi sila may impeach, pero pwede silang ma-disqualify. Kasi hindi po impeachable ang mga senators Hindi sila pwede ma-impeach. Pero, pagdating po dito sa mga ginawa nila, na sila po ay tumanggap ng donasyon sa mga government contractors o sa mga personalidad na mayroong transaksyon sa gobyerno, sila po ay pwede pong ma-disqualify. At hindi lang po disqualification, pwede pa po silang makulong
ng 1 to 6 years. So, abangan po natin mga kababayan kapag diniscuss na po ni Ping Lacson yan sa kanyang komite na electoral reforms. Kaya, nako. Maganda-handa na. Sa tatlong ito, si Joel Villanueva ang pinag-iinitan. Kasi nga, halos lahat po ng ghost projects ay nasa Bulacan na kanyang baluarte. So, mag-ready-ready na po kayo, sir. Mga sir. At nakabantay po sa inyo ang taong bayan. Okay, so yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.